ng programa para raw maipakita ang talento ng mga Valenzuelano. About two months ago, naglunsad kami ng isang citywide skills training program for out-of-school youth. Ano? At ngayong Pasko nito, sila naman ang aming binibigyan ng karangalan. Ano? Mel, pagkatapos nga ng programa ay magkakaroon ng gift giving para naman dun sa mga beneficiaries at ito nga yung mga out-of-school youth ng Valenzuela. Balik sa iyo, Mel. Merry Christmas sa mga taga-Valenzuela. Maraming salamat sa iyo, Aubrey Carampel. Mga kapuso, hahanga kayo sa dalawang batang nangangalakal ng basura sa Bulacan. Sa kabila ng kanilang katayuan sa buhay, nagpamala sila ng katapatan. Nakapulot pong dalawang bata ng supot na ang laman ay 300,000 piso. Pero hindi sila nasilaw sa halaga. Kanila pong isinoli ang pera at tinutukan sila ni JP Soriano. Gabi ng Martes nang napulot ang dalawang batang sina Jonathan at Gustin ang isang supot habang nangangalakal ng basura sa barangay San Jose, Baliwag, Bulacan. Ang 9 na taong gulang na si Gustin ang nagdala ng supot sa junk shop na pagmamayari ni Nanet Osados. Laking gulat ni Nanet at ang dalawang bata nang buksan nila ang supot. Ang laman pala nito, perang aabot sa 300,000 piso. Ayon kay Gustin, nais niyang maibalik sa tunay na may-ari ang pera. Nakita niya ang pera. Tapos, saan nakalagay yung pera? Doon sa may tubo. Nung nakita mo ba yung pera, anong iniisip mo? Ibabalik nyo? Wala raw pangalan at anumang contact number ang supot. Agad daw tumawag si Nanet sa konsehal ng barangay at isinorender ang pera. Ano pong naisip nyo? Bakit hindi nyo po kinuha yung pera? Hindi po amin. Sabi ko baka po may maghanap. Kaya po sabi namin dali na lang namin sa barangay. Natutuwa rin po ako na meron po akong kasang kababaryo na naisoli yung pera sa laki na yon. Mabilis na kumalat ang balita sa barangay San Jose tungkol sa 300,000 pisong perang napulot. Kaya sunod-sunod na may nagpunta sa barangay at nagsabing sa kanila ang pera. Pero dahil walang pagkakakilanlan ang perang napulot, inilagak muna ng barangay officials ang pera sa admin office ng munisipyo habang inaalam pa kung sino talaga ang may-ari. Para sa mga ordinaryong taong buong pusong nagsauli ng pera, sapat na raw ang malaman nilang nasa kamay ito ng otoridad dahil hindi raw mapapalitan ng anumang halaga ang malinis na konsensya. JP Soriano, Nakatuto, 24 Oras. Masama ang loob ng ilang premyadong arkitekto dahil tila hindi raw nabigyan ng importansya ng gobyerno ang kanilang disenyong alok para sa rehabilitation ng Ninoy Aquino International Airport. Libre pa naman daw nila itong ginawa. Nakatutok si Rafi Fima. Ang video ito ng pinagandang Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 umani na ng magagandang reaksyon sa mga social networking sites, partikular sa Facebook. Proyekto ito ng National Competitiveness Council o NCC. Katuwang ang 3 sa pinakamagagaling na arkitekto at designer sa bansa na sina Kenneth Cobonpue, Royal Pineda at Boji Layug. Sina Cobonpue, Pineda at Layug ay mga Filipinong kilala at itinuturing na world class sa larangan ng industrial at furniture design at architecture. Ang disenyo ay libreng ginawa para sa naiiwan kasama ang mga opisyal ng DOTC sa pamumuno noon ni dating Secretary Ping De Jesus at MIA General Manager Angel Honrado. Ayon kay NCC Co-Chairman Bill Luz, ngayon at nakatakda ng simulan ng rehabilitasyon ng pangunahing paliparan ng bansa, nirerespeto daw nila ang anumang desisyon ng bagong pamunuan ng DOTC patungkol sa NAIA 1. We also understand that in the course of their work in analyzing, writing up and finalizing the complete rehabilitation plans for the facility, the DOTC has consulted other professionals. We also respect this decision as this is within their prerogative. And given the type of project that this is, you really do need to consult a lot of professionals. Ang ginawang disenyo ng grupo ni Cobonpue at Pineda ay nasa kamay na umano ng pamunuan ng NAIA at pwede na raw nila itong gamitin. At hindi man daw ito gamitin, nakahanda pa rin silang tumulong sa pamahalaan. They give all their professionalism, time and effort unselfishly to help the country in our goal to become globally competitive. This pioneering spirit, which I see and experience on a daily basis, is what keeps me hopeful and optimistic about our ability as a nation to move forward. Pero hindi umano may kakailang sumama ang loob ng mga premyadong arkitekto kung ibabasura lang ang kanilang pinaghirapan, lalo pat lahat ng nakakita nito, puring-puri sa kanilang ginawa. I think it's natural for every designer to want to see his design being built, right? So there's of course personal disappointment on our part, but we understand that this is the
the process. And we look forward that in the future, whatever it is, the country and the people can always call on us. This is something, you know, as Filipinos, it's worth designing for the country. May iba pang proyekto ang mga premyadong arkitekto at designer na katuwang ang pamahalaan kung saan libre nilang ibinigay ang kanilang serbisyo. Pero paglilinaw ng grupo, dahil ibinigay na nila ang disenyo sa pamunuan ng NAIA, hindi na sila sasali sakaling ipabid out ang proyekto. Kahapon, bumisita sa NAIA Terminal 1 and 3 ang mga architect at engineer ng Changi International Airport sa Singapore. Ang grupong ito ay inaprobang ng gobyerno bilang consultant na magbibigay ng technical assistance sa gagawing rehabilitasyon sa Terminal 1. Aabot daw sa 1.1 billion pesos ang NAIA 1 makeover, ayon kay DOTC Secretary Mar Rojas. Sila raw ang napili ayon kay Rojas dahil sa patuloy ng pagiging number 1 airport sa buong mundo ng Changi Airport. Bahagi daw ng budget ay mapupunta sa aesthetics at interior design ng Terminal 1 kung saan nagbigay ng input sina Cobonpue. Ayaw pang sagutin ni Secretary Rojas sa ngayon kung ang design ni Cobonpue ang buong gagamitin o ilang bahagi lamang. Ang prioridad daw kasi nila ngayon ay ang structural integrity at electromechanical soundness ng airport at panghuli raw ang aesthetics design. Rafi Tima, Nakatuto, 24 Oras.